mensahe ng ating minamahal na punong guro, Ginoong Rodel C. Magsino. Palakpakan po natin siya. Sa ating pong pansangay na tagapamalihala ng mga paaralan sa lungsod ng Taguig at Bayan ng Pateros, Dr. Benjamin Samson, na kinakatawan ng ating matalino, magaling at masipag na tagapag-ugnay sa Araling Panlipunan para sa Sekundarya, Ginoong Ferdinand Pagaw, mga kapwa ko guro, mga nagsasayang mga magulang, mga nagsipagtapos, mga panauhin galing sa ating lungsod ng Taguig, mga kaibigan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Mainit na pagbati sa mga magsisipagtapos sa taong panuruan 2015-2016. Isang mahalagang yugto ng buhay ng isang mag-aaral ay ang pagtatapos. Makalipas ang 6 na taon, sa elementarya ay aanihin na ninyo ang matamis na bunga ng inyong pagtitiyaga. Ang mga gabing inilaan sa pagbabasa ng leksyon at pagsagot sa mga takdang aralin ay magkakaroon na ng karampatang gantimpala. Natanggap na ninyo ang katibayan ng inyong pagtatapos. Lagi ninyong isaisip na ang edukasyon ang magiging matatag na sandalan sa buhay. Ang karunungan ay isang bagay na di mananakaw at mananatili sa inyo habang buhay. Ang pagtatapos sa elementarya ay isa lamang sa mga hakbang sa mahabang paglalakbay na inyong tatahagin sa pagtuklas at pagdadagdag ng kaalaman. Sa inyong pagpapatuloy ay maging matatag kayo sapagkat maraming balakid ang inyong kakaharapin. Lagi ninyong tatandaan, ang kahirapan ay hindi hadlang upang makamit ang tagumpay. Mas patibay pa ninyo ang inyong pananampalataya sa Poong lumikha at palaging hingin ang kanyang gabay at pagpapala. Sa makabuluhang araw na ito, ng pagtatapos na may temang kabataan mula sa K-12, tagapagdala ng kaunlaran sa bansang Pilipinas, ay naniniwala ako na kayo, mga nagsipagtapos, ay magiging kapaki-pakinabang na mamamayan ng ating lungsod at ng ating bansa. Huwag ninyong kalilimutan ang mga aral na itinuro sa inyo ng inyong pangalawang magulang, ang inyong mga guro. Pasalamatan din ninyo ang inyong mahal na mga magulang na sa pagkakataong ito ay lubos ang kagalakan at nakikiisa sa inyong tagumpay. Ialay ninyo ang inyong mga diploma sa kanila. Muli, sa mga guro, mga magulang, mga nagsipagtapos,
Tanggapin ninyo ang aking mainit na pagbati. Patnubayan nawa kayo sa tuwina ng poong may kapal. At bago ko ipasa ang mikropono sa ating gurong tagapagpakilala, ay nais kong samantalay na rin ang pagpapasalamat sa malaking tulong na ibinigay ng ating City Mayor. Para sa pagkakataong ito, palakpakan po natin ang ating mahal na City Mayor. Wala po tayong binayaran sa graduation, wala po toga, nakikita ninyo hanggang dekorasyon, hanggang mga upuan. Lahat po ito ay pinagkaloob sa atin na walang bayad. Ang hinihiling na lang po namin, katulad ng nabanggit ng ating pansangay na tagapag-ugnay, yung tagubili ng ating pansangay na tagapamanihala, mahalin ninyo ang ating paaralan, ipagpatuloy ninyo ang inyong pagsisikap. Napakahalaga ng edukasyon. Hindi na tayo kinakailangan na maglakad pa ng napakalayo. Hindi na natin kailangan na tumuwid pa ng kung ilang bundok upang makarating lang at makapag-aral sa ating mahal na paaralan. Lahat ay ipinagkakaloob na sa atin ng ating lungsod, mula uniforme hanggang sa ganitong pagkakataon. Kaya hinihiling lang namin sa inyo, suklian natin ng masipag at matiyagang pag-aaral ang mga bagay na binibigay sa atin. Dahil tayo rin ang makikinabang sa bandang huli. Unti-unti na umunlad ang ating lungsod. At sa pagunlad na yan, may kaagapay yan sa trabaho na may bibigay sa ating mga anak. Malay ninyo balang araw, isa na rin kayo sa mga nagsasalita dito sa ating entablado. Isa na rin kayo sa magagaling na guro na nandito ngayon. Dahil alam ko sa patnubay ng inyong mga magulang, sa pagtuturo ng ating magagaling na guro, magtatagumpay ang mga bata na nanggaling sa Lapindan Integrated School. Mabuhay po tayong lahat. Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Ginoong Rodel Magsimo. Mga kaibigan, ngayon naman po ay ating pakinggan si Cheska May Rica Plaza bago nagkamit ng unang karangalan para sa kanyang talumpati ng pagtatapos. Palakpakan po natin siya. Sa aming pansangay na nagkapag-ugnay sa AP, Ginoong Ferdinand Tagaw, sa aming masipag at matalinong OICP SDS ng Taguig Class 30, Mr. Rodel C. Magsino, mga magulang, mga guro, mga panauhin at mga kapwa ko nagsipagtapos, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Labis ang aking kasiyahan sa mga sandaling ito sapagkat sa wakas ay nalampasan namin at napagtagumpayan ang mga pagsubok at hamon sa buhay naming mag-aaral. Hindi naging madali ang pag-abot ko sa aking pangarap na masungit ang unang karangalan. Ang araw-araw kong pagpasok sa paaralan, pagsali sa mga paligsahan, paggawa ng mga proyekto at asignatura, at pagpupuyat tuwing gabi ay nagbunga ng labis na katuwaan higit sa lahat sa aking mga magulang. Ngunit sa kabila nito, ako'y nalulungkot dahil lilisanin na namin ang mutyang paaralan na nagsilbi kandungan ng aming karunungan sa loob ng 6 na taon. Dito nahubog ang aming murang kaisipan, natuto ng iba't ibang kaalaman, nahasa ang aming mga talento, at higit sa lahat natutunan namin ang magagandang asal at nalaman namin ang tama at mali at ang mga dapat at hindi dapat gawin. Kung kaya't pasasalamat at papuri ang ibinabalik ko sa aming mga guro na matyagang nagbahagi ng kanilang kaalaman at kasanayan
upang maging ganap ang aming pagkatuto. Sila ang nagtagay at naghubog upang ang dekalidad na edukasyon ay aming makakasal. Sa aming mga guro na walang sawang sumubaybay simula pa nung aming kamusta. Sa aming mga kaibigan at kamag-aral na naging bahagi ng aming tagumpay at pagkabigo. At higit sa lahat, kapoong may kapal sa kanyang patnubay at pagpapala. Mga kapwa ko nagsipagtapos, ang pagkatapos na ito at pagtanggap ng katibayan ay hindi naman mahulog at natapos na ang ating pagpundagi. Ito'y simula pa lamang sa pagtuklas ng mas mataas, makabago at kalidad ng edukasyon. At sa pagtuklas nito, kailangan natin maging matatag, matapang, mapanuri at determinado at may takot sa Diyos. Hindi lingid sa ating lahat na ang ating kapaligiran ay hindi naligtas at kaaya-aya tulad ng masasamang elemento na naging sagabal sa pag-abot ng ating mga pangarap. Ngunit mga kapwa ko nagsipagtapos, huwag tayong kadadali. Lagi nating isipin at hawakan ang ating mga pangarap at patuloy natin talapin ng may pag-asa. At huwag natin gawin dahilan ng kahirapan o katayuan sa buhay sapagkat ito'y atin ang napatunayan. Hindi ko ikinahiyang na pigil sa mga kandidan. Ako'y katulungan ng aking magulang sa paglalako ng gulay at merienda upang makatulong sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Ang kahirapan at dahilan kung bakit ako nangarap at nagpupunyagi na parang araw ako'y isang magbibilang na matagumpay. Lahat tayo ay may pag-asang matagumpay, lalo na tayong mga sagigeno, sapagkat katuwang natin ang ating lokal na pamahalaan sa pamamahalan ng maaasahan at punong lungsod na Hernani Cayetano at mga sangguniang panlungsod dahil sa kanyang mga programa tulad ng TLC at scholarship grant. Nariyan din ang ating punong barangay Tagalang-Galang Rosana or San Pedro at mga sangguniang pambarangay sa support ng pinansyal. Naniniwala ako na sa sama-samang pagtulong at pagtugon ng ating pamilya lahat makakamtan. At sa bawat tagumpay, huwag natin kalimutang balikan at pasalamatan ang mga taong naging bahagi ng gabay, inspirasyon at tayo ang pag-asa, tayo ang may pagkakataong magbago ng ating bansa. Mas lalo't higit tayong mga kabataan mula sa K-12 ay inaasahang magdadala ng kaunlaran sa bansang Pilipinas. Sa inyo, mga kapwa ko na sipagtapos, ay iiwan ko ang isang hamon. Kaya nga ba natin baguhin at paunlarin? Gawing tahimik at payapa ang lungsod ng Taguig, maging ang bansang Pilipinas? Sa inyo pong lahat, marami pong salamat at mabuhay. Salamat sa iyo, Sir Kamin. Pinagmamalaki ka namin at saludo kami sa iyo. Dumako na po tayo sa paggawan ng medalya ng karangalan. Nagagampanan pa rin ng aming butihing punong guro, Ginoong Rodel Magsino, kasama ang pinatawa ng ating pansamay na tagapamalinhanan na si Dr. Benjamin Samson, Ginoong Ferdinand Pagaw, pansamay na tagapag-ugnayan sa maraming panlipunan. Mangyari pang samahan ng magulang sa entablado ang batang tatawagin upang isabit ang kanyang medalya. Ikot ko, pre. Ako.
Batang nagamit ng ikatlong alangalang banggit, kaya Dominic C. Esguera. Palakpakan po namin siya. Siya ay panganay na anak ni Gina Cheryl at Ginoong Mark Esguera. Pangarap niyang maging isang civil engineer sa hinaharap. Muli, batang nagamit ng ikatlong parangalang banggit, kaya na Dominic C. Esguera. Batang nagamit ng ikalawang parangalang banggit, Bryce P. Bernardo. Si Raisa Joy ay ikalawang anak ni Gina Rochelle at Ginoong Ernesto Bernardo. Maging isang engineer ang kanyang pangarap. Muli, Raisa Joy Bernardo, batang nagamit ng ikalawang parangalang banggit. Pag napuno ka, pre, ikot ko ulit, ha? Ganda ito naman din sa babae. O hindi sila nagkasya. Batang nagamit ng unang parangalang banggit, Gila Cassandra S. Pasawa. Si Gila ay panganay na anak ni Gina Colleen at Ginoong Emil Pasawa. Nais niyang maging isang chef sa kanyang sariling restaurant sa hinaharap. Muli, batang nagamit ng unang parangalang banggit, Gila Cassandra S. Pasawa. Batang nagamit ng ikalawang parangalan, Kurt Johan A. Geronimo. Si Kurt Johan ay panganay na anak ni Gina Rodelaida at Ginoong Willie Geronimo. Pangarap niyang maging isang sikat na journalist sa hinaharap. Muli, batang nagamit ng ikalawang parangalan, Kurt Johan A. Geronimo. Batang nagamit ng unang parangalan, Chascamen P. Rico Plaza.
Si Cheska May ay bunsong anak ni Nagina Tercela at Ginoong Beltran Rica Plaza. Maging isang accountant ang kanyang pangarap sa hinaharap. Hawakan ko na lang muna. Muli, bago nagkamit ng unang karangalan, Cheska May P. Rica Plaza. Muli mga bata, binabati ko kayong lahat. Naway pagpatuloy ninyo ang inyong sipag at pagpupunyagi sa mga susunod na taon at antas ng inyong pag-aaral. Taus-pusong ko kaming nagpapasalamat sa mga naghandog ng medalya at gantimpala. Ating kagalang-galang na punong lungsod, Maria Lamari Cayetano, kagalang-galang na punong barangay, Rosana R. San Pedro, Ginang Delia C. Magsimo, mga guro sa ika-anim na baita. Malugod po namin ipinababati na sa mahalagang pagdiriwang na ito ay kapiling natin ang ating minamahal na punong lungsod, kagalang-galang Lawarni at Ilani Cayetano. Pasalubungan po natin siya ng masigabong palakpakan. Vice Mayor Ricardo Alvin Cruz Jr., mga sangguniang panglungsod ng District 1, Honorable Attorney Darwin B. Ikay, Honorable Carlito M. O. Galinola, Honorable Romel Ome D. Tanyag, Honorable Rodel C. Marcelino, Honorable Ferdinand Bro Santos, Honorable Alan Paul Cruz, Honorable Jaime Labampa, Honorable Gani San Pedro, Mr. Ryan Gutierrez, and Miss Baby Gloria Gigi Valenzuela de Mesa. Pasalubungan po natin sila ng masigabong palakpakan. Muli po natin palakpakan ang ating minamahal na punong lungsod, kagalang-galang Maria Laorti at Ilani Cayetano. Malapit ako. Sa punto pong ito ay mababaunan ang mga nagsipagtapos ng mahalagang mensahe mula sa ating pinakamabait at napakasuportive na punong lungsod, kagalang-galang Maria Laorti at Ilani Cayetano. Pasalubungan po natin siya ng masigabong palakpakan. Please be seated. A blessed day to each and everyone. Bago po ang aking talumpati sa araw na ito, hinihiling ko sa lahat na bigyan natin ng malakas na palakpak ng pasasalamat ng ating Panginoon bilang tanda
ng ating pagpapahalaga sa kabutihan niya sa mga batang magsisipagtapos sa araw na ito. Ang aking pong pagbati sa ating mga kaibigan mula sa Department of Education, sa pangunguna ng ating Division Coordinator sa ating Panglipunan for Secondary, Mr. Ferdinand Pagaw. Bigyan po natin siya ng masigawang palakpakan. Ang ating pong mga kaguruan, siyempre pa, ang nagsisilbing ama ng ating mahal na paaralan, Ginoong Rodel Magsino, palakpakan po natin siya. Sa mga kapwa ko lingkod bayan na nandito ngayon, sa pangunguna ni Vice Mayor Ricardo Ading Cruz Jr., Konsehal Gami San Pedro, Konsehal Jimmy Labampa, Konsehal Rodil Tikboy Marcelino, Konsehal Alan Cruz, Konsehal Carlito Ogalinola, Konsehal Attorney Barbie Bernabe Ikay, Konsehal Romel Omentanyag, Konsehala Gigi Valenzuela de Mesa, at Ginoong Ryan Gutierrez na makakasama din natin sa konseho. Sa mga magulang, sa mga mag-aaral, isang napakamapagpalang araw ang pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. At hindi ko mapapalampas ang araw na ito na hindi ko mapagkalooban ng importanteng pabaon yung ating mga estudyante na dadalhin ninyo sa pagharapan ninyo sa buhay ninyo bilang isang estudyante. Unang-una, isang katanungan. Meron ba kayong mga dreams in life? Dreams in life? Marami ba yung mga dreams na yan? O, sige. Sa pagpapatuloy, tayo ay mag-spelling portion. Payag kayo. Sige, mag-spelling portion tayo, ha? Kamusta yung grade nyo sa English? Maganda ba grade nyo sa English? Siguro naman maganda yung grade nyo sa English kasi dito nga kayo at nakapasa at gagraduate na. Kung magaling sa English, sigurado ako hindi kayo kakabahan sa spelling. Tama? Tama? Okay. Spelling portion muna tayo. Nakahanda na kayo? Spell the word dreams. Okay, teka muna. Ang sabi ng ating grade school teachers, di ba pag mag-spell tayo, kailangan sabihin muna natin yung salita. We have to say the word first before we spell. Sige, ulitin natin ha. Spell the word dreams. Dreams. D-R-A-M-S. Dreams. O, palakaman nyo na sarili nyo. Gagawin natin, bibigyan natin ng kahulugan ang bawat letra sa salitang dreams. Una, ang letra D. D para sa disiplina. Kailangan bilang mga estudyante, disiplinado kayo ang oras sa pag-aaral, panonood ng telebisyon, pag-i-internet, pakikipagkaibigan, dapat disiplinado ang oras ninyo. Kaming mga magulang, kailangan din kaming kakitaan ng disiplina. Disiplina sa pagsunod sa batas. Disiplina sa mga kilos at gawa. Kasi ang mga ginagawa ng matatanda, siyang tinutularan ng mga bata. Hindi ba? Kaya hindi lang po sa mga bata applicable yung message na dreams para sa araw na ito, kundi pati sa mga magulang at sa lahat, sa aming lahat. Pag umikot tayo sa buong mundo, makikita natin ang mga pinaka-progresibong mga bansa ay yung mga bansang may pinaka-disiplinadong mga tao. Ano ang susunod na letra? R for respect. Isabi mo nga sa katabi mo, respect. Bakit kailangan ng respeto? Walang saysay ang talino, galing, kakayahan ng isang tao, kundi siya marunong rumispeto sa sarili niya, sa kapwa niya, lalo sa magulang niya. Pag ako po umiikot sa mga barangay, nakikipagkwentuhan po ako sa mga magulang. At sa pakikipagkwentuhan ko sa mga magulang, palagi ko silang kinakamusta sa kanilang family life. Yung estado ng pamilya. At tinatanong ko, kamusta ang mga anak? Sasabihin ng mga magulang, okay naman ho, pero itong mga nakaraang taon, napansin ko po ang anak ko at ang mga kabataan sa ngayon, nagbabago po yung kilos, nagbabago yung pananalita. Sabi ko sa nanay, ano pong ibig yung sabihin? Ang sabi sa akin ng nanay, paano isang beses, binibilingan ko yung panganay kong anak. Sabi ko sa kanya, anak, pasok ako sa trabaho, may iiwan si Bunso. Sa iyong pangangalaga, siguraduhin mo makakain yan, huwag mo palalabasin sa kalye kasi baka kung mapaano siya pag hindi mo siya binantayan.
Ang daming bili ni nanay, ang sagot ng panganay, di wow. So, naiintindihan ko na yung gustong sabihin nung nanay. Yung napapanood nyo sa telebisyon, sa YouTube, na sinasabi ng mga paborito yung mga teen stars o komedyante, natatawa tayo pag pinapanood natin sa telebisyon, pero hindi natin nalalaman, ginagaya na natin, kaya pati sa mga magulang natin, ganun na natin sila kausapin. Hindi natin alam, nasasaktan pala yung kalooban nila kasi ang dating sa kanila, disrespectful. Alam niyo ba ang sikreto sa malawig na buhay ayon sa Biblia? Ang sabi doon, kung gusto mo'y malawig na buhay, respetuhin mo ang iyong mga magulang. Napakagandang panuntunan niya para sa mga bata sa panahong ito. Ang susunod na letra ay E for education. Kailangan ang mga bata nagpapahalaga sa edukasyon. Mayaman, middle class, mahirap. May chance na tayong magpantay-pantay kung tayo may access sa quality of education. So sana huwag niyong papabayaan yan. Ano ang susunod na letra? Letter A for ability. Bakit po kailangan ng abilidad sa buhay? Kasi hindi pwede puro talino lang. Matalino pero hindi napaunlad yung abilidad. Hindi napaunlad yung communication skills. May talent naman sa sports, music, and arts. Hindi naman pinagyaman. Tuloy, hindi siya na-develop ng pangkabuuan. Ang hinahanap natin, holistic development. Matalino na, maabilidad pa. Para may parating sa buhay. Marami mo kasing nagtatapos ng pag-aaral. Ang tali-talino. Pagdating ng job interview, hindi nakakasabay, hindi nakakasabot, tuloy, hindi niya makuha yung trabaho para naman talaga sa kanya. Kasi dapat nga, hindi pinaghihiwalay edukasyon at abilidad. What's the next letter? M for, kailangan natin to, motivation. Bakit kailangan ng motibasyon ng isang tao? Ano ba ang motibasyon? Ang motibasyon, sabi sa diksyonaryo ay ang rason, bakit mo ginagawa ang isang bagay o bakit mo ginagawa ang mga bagay-bagay. Mga magulang nyo, pag tinanong ko bakit sila nagtatrabaho ng gusto, yung iba nag-OFW pa kahit ang lungkot-lungkot ng buhay sa ibang bansa. Sasabihin nila sa akin, isasagot nila, kasi ang motibasyon ko ay ang aming pamilya. Gusto ko sila mabigyan ng magandang buhay. Ang tanong ni Ate Lani Cayetano sa inyo, mga magsisipag na po sa araw na ito, ano ang motivation ninyo sa araw-araw na pagpasok sa eskwela? Siguro baon. Kasi pag may sukle, pwede may panglabas yung mga magkakaibigan. Dapat ang motibasyon ay ang mga inspirasyong mga pagdudulot sa inyo ng kabutihan at iba yung kaunlaran sa kinabukasan. Ang huling letra ay S for selfie. Ano kaya yon? S for selflessness. Pakisabi sa katabi, selflessness. Being selfless. Mayroong napakagandang awitin sa simbahan, madalas ko naririnig, ang sabi doon, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kasi bilang mga tao, guilty tayong lahat dyan. Sarili ang iniisip, panay sarili, kung ano yung para sa amin, para sa akin. Pero ang buhay daw mas nagkakaroon ng buhay at kulay at kahulugan kapag marunong tayong magmalasakit sa kapwa, magbigay ng kahit kapraso ng ating sarili sa ating kapwa. Nag-spelling portion tayo kanina, nakapasa kayo. Nag-lecture si Ate Lani, nakasagot naman kayo, naintindihan niyo naman, di ba? Ano ang kasunod ng lecture? Test or quiz? Di ba? Nakahanda na kayo sa test? Nakahanda na ba kayo? Parang hindi kayo nakahanda. Makasagot kaya kayo? O, sinabi niyo yan, handa kayo ha? Ano yung letter A? Ay, ang tagal, sumagot. Ano yung letter E? Ano yung letter S? M? R? may nalito. R for
for palakpakan ng sarili kasi magagaling. Si Ate Lani, marami pang dreams para sa City of Taguig. Pag umiikot tayo, marami pa tayong kailangan gawin. Marami pang proyekto kailangan ibigay sa mga mamamayan sa lungsod ng Taguig, hindi pa ganap na masaya. Kaya ang hiling ni Mayor Lani, patuloy ang ating pagkakaisa. Pagtungo sa pagkahak sa iisang direksyon ng kaunlaran, kaayusan, ibang pangkapayapaan ng lungsod Taguig sa ngalan ni Senator Alan Peter Cayetano, mga kasamahan ko sa paglilingkod bayan. Congratulations, God bless you, and may all your dreams and wishes come true. Salamat po. Tayo po ay dadako sa pagkagaon ng medalya ng parangalan at sertipiko ng pagkilala, kasabay po ang pagbibigay ng Educational Financial Assistance para sa mga batang nagsipagtapos ng may karangalan. Ang Educational Financial Assistance na ating ipagkakaloob sa mga namuna sa kanilang pangkat ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Mula naman po sa 8 honorable mention hanggang 1st honorable mention, sila ay makatatanggap ng Educational Financial Assistance na nagkakahalaga ng 5,000 pesos, samantalang ang 2nd honor ay makatatanggap ng Educational Financial Assistance na nagkakahalaga ng 12,500 pesos at ang class 1st honors ay makakatanggap ng 15,000 pesos. Mangyari po lamang na samahan tayo sa entablado ng ating pagpagalaga ng Vice Mayor, ating po Junior, Councilor Bami San Pedro, Councilor Carlito Ogalinola, Councilor Alan Paul Cruz, at Councilor Jimmy Labangka. Mangyari po lamang na samahan ng kanilang mga magulang ang mga batang mapapangkin. 8 honorable mention, Jerla De Los Santos. 7 honorable mention, Carla Bianca Bernabe. 6 honorable mention, Kurt Daniel Orquiola. 5th honorable mention, Darlene Bugarin. 4th honorable mention, Mariah Lovely Lucas. 3rd honorable mention, Kiana Dominic Esguerra. 2nd honorable mention, Riza Joy Bernardo. 1st honorable mention, Kila Cassandra Casawa. Para sa ating pagpapatuloy, 2nd honors, Kurt Johan Ronimo. First honors, Cheska May Rita Plaza.
Atin din po pagkakalooban ng Senator Renato Compañero Cayetano Leadership Award ang mga sumusunod: Cheska May Rica Plaza at Kurt Johan Jeronimo. Ngayon naman po ay ating paralangalan ang mga batang nagmula sa kanilang pangkat at tayo po ay sasamahan ni Councilor Darwin Ikay, Councilor Ome Tanya, Councilor Tikboy Marcelino, Mr. Ryan Gutierrez, and Ms. Gigi Valenzuela de Mesa. Mangyari po lamang na samahan din ng kanilang mga gulang ang mga batang babanggitin. Section 2, Vanessa Angeline Magtoto. Section 3, Christian Vladimir Garali. Section 4, Stephanie Rubio. Section 5, Saludin Ali. Section 6, Edril Suzitea Lopez. Section 7, James Altez Jr. Maraming salamat po, Mayor Ravi Cayetano, sa iyong mensaheng punong-puno ng aral. Kayo din po sa patuloy at walang sawang pagsuporta sa edukasyon ng mga kabataan sa ating lungsod ng Taguig. Mabuhay po kayo at mabuhay ang mga Taguigenyo. Panagalian po magpapaalam ang ating minamahal na punong lungsod, kasama ang ating mga lingkod bayan, upang tumalapa sa iba't ibang pagtatapos sa lungsod ng Taguig. Muli, maraming salamat po. Palakpakan po natin sila. Okay kanina yung alam ko ah. Gitna kanina. Gitna. Palakpakan po natin muli ang ating minamahal na punong lungsod at mga sangguniang ng lungsod. Lahat ng nakamit ninyong tagumpay ay hindi ninyo makakamit kung wala ang mga taong gumagabay, nagmamahal at nagsosuporta sa inyo.
Kaya ngayon, marapat lamang na ibalik ninyo sa kanila ang pasasalamat dahil sa tagumpay na inyong nakamo. Narito ang sorpresang bida ng mga batang nagpipagtapos para sa kanilang mga magulang. Ang awit ng pasasalamat sa Ama at Ina sa pagbukas ni Binibining Rodona Tugna. Palakpakan po natin sila.